Magandang araw mga bata. Ako po si Ma'am Marlene, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Halika, samahan niyo ako at ating alamin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Bago tayo dumako sa ating aralin, gawin muna natin ang sumusunod. Gamit ang concept map, itala ang inyong mga nalalaman tungkol sa batas militar. Isulat ang sagot sa loob ng bilog. Gawin ito sa inyong notebook. Meron kayong 2 minuto upang sagutan ito. Ang inyong oras ay magsisimula ngayon. Ano nga ba ang batas militar? Ang batas militar ay isang marahas na hakbang na maaaring isagawa ng pamahalaan upang maiwasan ang panganib tulad ng paghihimagsik, rebelyon, paglusob at karahasan. Narito ang ilan sa mga pangyayaring naging daan sa pagtatakda ng batas militar. Ang paghahari ng 3 republika na tumagal ng mahigit 2 dekada ay nagwakas noong Setyembre 21, 1972 nang ilagay ni Pangulong Ferdinand A. Marcos sa ilalim ng batas militar ang Pilipinas. Mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Ang pagsilang ng makakaliwang pangkat. Ang Communist Party of the Philippines or CCP ay ang samahang tinatag noong 1968 ni Jose Maria Sison. Ito ay may ideolohiya ni Mao Zedong, pinuno ng komunistang China. Ang New People's Army naman o NPA ay tinatag noong 1969, binubuo ng mga magsasakang nakipaglaban dahil sa hindi kanais-nais na gawain ng mga may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Nakipaglaban sila sa pamamagitan ng dahas. Naitatag din ang Moro National Liberation Front or MNLF sa pangunguna ni Normie Suarez, isang profesor sa Universidad ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Muslim na nais magtatag ng hiwalay na pamahalaan na tatawaging Republika ng Bangsamoro. Pangalawa, paglubha ng suliranin sa katahimikan at kaayusan. Dahil sa pagkawala ng tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan, naging madalas ang mga pagrarally at demonstrasyon ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas.
Bukod sa mga estudyante, ang mga manggagawa ay nakiisa rin sa pagwewelga na madalas na humantong sa madugong labanan sa pagitan ng mga welgista at ng mga pulis. Pangatlo, pagbomba sa Plaza Miranda. Idinaos ang halalan ng mga senador at mga opisyal ng pamahalaang lokal noong 1971. Ginanap ang pagpapahayag ng kandidato ng Partido Liberal sa Plaza Miranda. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay may sumabog na granada. Maraming sugatan at namatay sa pagtitipon at sinasabing ito ay kagagawan ng New People's Army o NPA. Pang-apat, pagsuspinde sa pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Sanhi ng sunod-sunod na kaguluhan ay nagdesisyon si Marcos na ipahayag ang proklamasyon bilang 889 na nagsususpinde o pumipigil sa karapatan sa writ of habeas corpus, kung saan ang mamamayan ay sumasailalim sa tamang prosesong paglilitis. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Ngayon ay pumunta na tayo sa ating susunod na gawain. Naintindihan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito, mga bata? Ngayon naman ay ating sagutan ang mga katanungan. Una, ano ang batas militar? Pangalawa, sinong pangulo ang nagdeklara ng batas militar? Pangatlo, ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan ng pagdideklara ng batas militar? Pang-apat, makatarungan ba ang deklarasyon ng batas militar? Bakit? Panglima, bilang isang mamamayang Pilipino, paano mo gagawing positibo ang epekto ng batas militar at paano mo ito mapahahalagahan? Ngayon naman, isulat sa loob ng saging ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtatakda ng batas militar. Mayroon kayong 5 minuto upang gawin ito.
nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sabay-sabay nating basahin ang mga salitang nakasulat sa saging. Dumako naman tayo sa pagtataya para sa ating aralin ngayong araw. Paano to? Basahin at unawain ang pangungusap. May mga pangyayari na siyang naging dahilan upang may takda ang batas militar. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pahayag. Piliin ang sagot sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa inyong notebook. Meron kayong 5 minuto upang gawin ito. At yan ay nag-uumpisa ngayon. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan sa ating pagtataya. Narito ang mga tamang sagot. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Bye!